Hello, fishies. Hello. You so cute. Cute fishies. Hello. Mario. Hello mga ate mga kuya, welcome back sa ating Tinapay na May Gulong channel. And gagawa tayo ngayon ng mga safety accessories. Gagawa tayo ng video tungkol sa mga accessories na ikakabit ko sa tinapay natin. Mostly mga safety accessories, so let's call it safety accessories part 1, parang ganon. Ang isa kong kakabit ito TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Sa luma kong kotse hindi ko masyado na monitor yung tire pressure kasi wala ko nito. And luma na siyang kotse, wala siya nung modern na tire pressure monitoring na nasa mismong kotse, built-in. And nagkakataon kumukonti talaga yung tire pressure ng kotse na yon. So hindi maganda yon for fuel economy and sa wear ng tire and yung ergonomics or yung driving capabilities, driving dynamics ng kotse. So, lalagyan natin ito, hopefully accurate siya. Ang ayaw ko lang dito is dadagdag siya sa dashboard. So, yung monitoring system niya, merong extra dashboard, part na yun yung tinitingnan mo yung tire pressure. Ang kinakatakot ko lang kung mapupuno ng mga gadgets yung dashboard natin, which is ayaw ko mangyari kasi yun yung nakikita ng tao pag dumadaan sila. Punong-puno ng gadgets yung dashboard mo. But we will see. Isa naman to medyo useful feature para sa safety. So, bukod doon, meron tayong other things. Papakita ko sa inyo yung mga other things pag tapos na tayo sa tire pressure. Alright? So, let's get started. Hindi ko pa nakabitan itong ultra-wide ultra-wide blind spot mirror kasi hindi ko gusto ito masyado. And meron pa akong isa pa na hindi ko rin masyadong gusto. We will see kung ano pa yung pwede kong gamitin. Meron pa akong parating na blind spot mirror na pwede kong gamitin. Next video na siguro yun. But we'll start with the TPMS. Okay, so nandito tayo ngayon sa front left tire kasama si Luigi. Ikakabit ko itong tire pump ko ng Xiaomi. Titingnan ko lang kung ano yung pressure na lilitaw sa screen ng tire pump. Tama yung measurement natin. Ayun, mayroong lumalabas sa hangin. Anong lumitaw? Wala, hindi lumitaw. Nawala ba yung pagka-pair? Ayun, 30. Good, 30 PSI, 30 Celsius yung ating gulong kasi nasa shade tayo. Tapos kailangan mo i-screw itong pinasok nating nut para ma-secure yung TPMS. Okay, so ngayon lalagyan natin siya ng konting soapy water. Yung soapy water para malaman natin kung may singaw ng hangin. Pag bumubula ng bluk gumagano parang wala naman ako nakikita. Pupunasan ko na lang para hindi. Okay, wala akong nakikitang bula. Nagaano lang yung mga bula na pumuputok lang pero hindi lumalaki. So, gagawin ko yan sa iba pang mga gulong and then hopefully tapos na tayo. Okay mga ating mga kuya, nandito tayo ngayon sa loob ng kotse. Ito ang ating TPMS. As you can see, nakuha natin kabit lahat sa lahat ng ating gulong. Front, right, front left, rear, right, rear left, and lahat sila nasa 30 ang PSI. Ang green na number ay temperature. So, ang gagawin ko, nilagyan ko lang muna siya ng nano tape, hindi ko pa tinatanggal yung ilalim. Dito siguro sa shelf ko ilalagay. Yan na yung tawag ko dito. This is, ang tawag ko, the light edge shelf, ano? So, tatanggalin ko yung nano tape, ididikit ko dyan na muna siya pansamantala. Pwede ko siyang patayin, 3 seconds dun sa button, 3 seconds dun sa Hindi siya nakaka-istorbo, pwede mo pa siyang patungan ng ibang gamit. And then sa tingin ko yung solar niya makakasaga pa rin kahit dyan lang siya, hindi medyo, pwede ko naman baguhin yung pwesto pagka nagbago ang isip ko. But for now, dyan ko siya ilalagay. Okay, so let's move on sa mga maliliit na safety items na ilalagay ko muna sa van. Marami pa tayong safety items, especially mga tools to repair certain problems kung magkaroon man. But since medyo bago yung light ace, hindi naman masyado kailangan pa. First safety item,
This is a high-vis, hindi siya jacket eh, it's just a high-vis na parang hindi man siya vest eh. High-vis liner lang para sa iyong damit, no? So, hindi siya masyadong kita. High-vis siya, unang-una, pagkagabi at nasiraan ka, kailangan mo ng high-vis, no? Malaking tulong yan, hindi ka masasagasaan pag may high-vis ka. Especially, well, as long as may ilaw yung sasagasa, kung potentially sasagasa sa'yo. Pangalawa, gagamitin ko siyang prop. Lalagay ko siya somewhere sa kotse para mukhang work van, trabahador, shipping or, telco or something. Siyempre, or nagkakabit ng linya. Ganito yung ginagamit nila. So, medyo mukha siyang trabahador na van. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung isa ko ilalagay yung high-vis. Kasi syempre mahalata kung ano yung kotse ko kapag nakita nyo yung high-vis at sinabi ko kung nasan siya. Anyways, pangalawang safety item, actually this is the most priority, especially pag mag-van life ka, ay isang first aid kit. Magkano ba? 150 pesos ata itong first aid kit. 44 pieces. Meron siyang emergency blanket, meron siyang ice pack, bandages, gunting para sa bandages, meron siyang mga band-aid, kung ano-ano. Mura lang siya and sulit siya, kasya siya sa ating glove box. Importante yan kung mabubuhay ka ng matagal sa isang area, kailangan mo na, first of all, first aid, no? Isa na namang panggabing item, safety item, ito, binili ko. Sa Shopee Choice ata ito, nawala yung aking screen. Yun. This is a headlamp, no? So ito yung kanyang garter na ipapaikot mo sa ulo mo, sasabit mo ito, isa siyang headlamp, no? Isa sa mga more nicer headlamps ito kasi meron pa siyang parang red lights na may emergency colors. So very interesting, pwede siyang magamit and malaki siya, medyo bright ang dating. So mura lang siya, sulit na ilalagay ko sa glove box pagkagabi at kailangan mo ng plus, magagamit mo rin ito kapag ka nasa loob ka ng van at madilim at gusto mong kumakain ka or something, ganun, may ginagawa ka. Okay, so nandito tayo sa glove box. Ito ang first aid, ito ang lamp, headlamp. Lagayan natin yung high-vis. And malamang ilalagay ko ito sa loob ng van. This is a big, supposedly 90 watts na ilaw. Yung niya is micro USB. Unfortunately, hindi siya nagtitipid lang tayo. And then yan siya. Medyo bluish yung ilaw niya. And then, pwede na yan for like living conditions, pansamantala. I don't remember kung magkano ito. Mura lang ito for sure. Sinabay ko lang sa mga in-order ko sa Shopee. Link in the description. All of these items may link in the description. Okay. And then, so, may naisip akong strategy dito sa lamp na ito. Yung rechargeable lamp na ito. Kasi nga meron siyang magnet. Pero gagasgas yung magnet kung dinikit natin sa pader ng Light Ace. So, meron ako ditong tawag dito, nilalagay sa paanan ng mga upuan nito eh. Tapos ipapalupot mo, dumidikit siya sa sarili niya. Tapos magiging parang rubberized na yung pinaikutan mo na itong material na ito. Sa likod ng kotse, ito yung ating ilaw. Binawasan ko ng konti yung kanyang padding. And then dumidikit na siya. Yon. Hindi lang masyadong maganda yung dikit, no? So pwede siyang matangkal. Pero some parts ng van, medyo okay yung dikit niya. Pero okay na rin yan. For temporary lighting, stationary lighting, hindi pwedeng gumagalaw ang kotse habang gagamitin natin yung ilaw na yan. So pwede na rin for siguro kung nagkaroon ka ng kailangan mag-repair ka ng certain things. Syempre, hindi umandar yung kotse, meron kang ilaw. And then our last item, which is hindi na safety item, ito. Ito ay sunshade para sa ating windshield pag tayo nakapark. So, obviously, pag nakapark tayo and nasa araw tayo, mainit. Ito, madaling i-deploy na sunshade. Yung side niya, yan. Yan. So, okay, testingin natin si windshield shade.
Actually, may velcro pa ata dito sa ano, sa part ng, oo nga. Aba, high tech. Ganyan na lang natin. Uy, paano ba natin ibababa ito? Ganyan na lang siya. Yun. Yan. Okay. Nice one. Tapos, tanggalin natin. Okay, so alright. Okay mga timako, yun naman ating video tungkol sa ating small safety accessories sa ating van, tinapay na may gulong. Yung mga takip ng pito ng gulong ilalagay ko sa kotse ito. Ilalagay ko sa parang ziplock bag kasama nung liabe nung TPMS. Just in case sira yung TPMS, just in case may problema, ibabalik ko yung ating pito ng, takip ng pito. Alright? So yun na muna ang ating video. Hope na tuwa kayo even though hindi siya sort of van life related. It's more like safety car related. Maraming salamat sa pagpapanood. Like, comment, subscribe. See you guys next time. Bye-bye!